sa Galatia at nasa chapter 5 na po tayo. Malapit na po tayong matapos. Isang chapter na lang ay tapos na natin ang isang libro ni Apostol Pablo. Sige, habang kasi actually kasunod kasi yan 7-12. May ilang po basahin natin yung 1 mula 1 to 12 kasi para mas maunawaan po natin yung pinaka-konteksto ng ating pag-aaralan. Sige po. Tayo mo tayo lahat para pagdigigan po sa salita ng Diyos. Okay. Basahin po natin. Galatians 5 verse 1. Pinalaya tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Kaya manindigan kayo sa pananampalataya nyo at huwag na kayo magpaalinlangan. Tandaan nyo ang sinasabi ko. Ako mismo, si Pablo, ang nagsabi sa inyo na kung magpapatuloy kayo para maging katanggap-tanggap sa Diyos, mawawalan ng kabuluhan ang ginawa ni Kristo para sa inyo. Inuulit ko na ang sino mang magpapatuloy para maging katanggap-tanggap sa Diyos ay obligadong sumunod sa buong kautusan. Kayong mga nagsisikap na ituring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nahiwalay na kay Kristo, nahiwalay na kayo sa biyaya ng Diyos. Ngunit kumaasa kami at nananalig na sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ng pananampalataya namin, ituturing kami matuwid ng Diyos. Sapagkat sa mga na kay Kristo, walang halaga ang pagiging tuli o hindi. Ang tanging mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa pamamagitan ng pagmamahalan. 7. Mabuti noon ang mga ginagawa ninyo. Sino ang pumigil sa inyo sa pagsunod sa katotohanan? Hindi maaaring ang Diyos ang pumigil sa inyo dahil Siya ang tumawag sa inyo sa pananampalataya. Isipin niyo sana na ang maling aral ay parang pampaalsa na kahit kaunti ay nakakapagpaalsa ng buong masa ng halina. Umaasa ako sa Panginoon na hindi kayo mapapadala sa ibang pananaw. Parurusahan ng Diyos ang mga nagugulo sa inyo, maging sino man sila. May mga nagsasabing itinuturo ko raw na kailangan ang tuli para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kung totoo iyan, mga kapatid, bakit inuusig pa rin ako hanggang ngayon? At kung iyan nga ang tinuturo ko, walang kabuluhan ang mensahe tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. At ang mensahe hindi matanggap ng iba. At sa mga nanggugulo naman sa inyo, hindi lang sana sila magpatuloy, kundi magpakapot na rin. Tayo mga po, pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Panginoon, maraming salamat sa inyong salita na patuloy na nagbibigay buhay po sa amin. Lord, dalangin po namin na gawin niyo po kami sa aming pag-aaral sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na maunawaan namin ang inyong salita. Panginoon, maintindihan namin ito. Maraming po salamat, Lord, at ikaw po patuloy na madakilang maluwalhati sa aming pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Naintindihan niyo ba yung binasa? Konteksto, tawag dito. Ito po yung ating title, Noong nakaraan, ang title nun ay tungkol yun sa mga maling doktrina. Maling doktrina. Ito naman, tungkol naman ito sa masyadong malalim Tagalog tungkol ito sa mga maling katuruan naman. Maling mga tagapagturo. Noong nakaraan, ito po ay tungkol sa mga false teachings at ngayon naman pag-aaralan natin ay tungkol sa mga baliktad. False doctrine. False teachings na nakaraan, ngayon ay false ano sabi ko? False teachers. Ngayon, yan. So in summary, yung natanong last week,
actually hindi ko na sinulat dyan, yung kapag ka ang mga mali yung katuruan na ating natatanggap, ang mga magiging resulta po nito ay yung walang kabuluhan. Yun yan, sa verse 2, walang kabuluhan yung ginawa ni Kristo sa krus. Ano pa? Yung kapag kautusan ng sinusunod mo, ay kailangan sundin mo lahat ng kautusan. O sundin mo lahat ng mga tradisyon. Kung yan ang sinusunod mo, sundin mo lahat. Pangatlo, kapag tayo ay napapaloob sa isang false teachings, yung biyaya ng Diyos wala, hindi mo yan matatanggap. Kasi nga iba turo So yung pagiging matuwid, hindi mo yan maunawaan. Paano maging matuwid, hindi mo maunawaan. At yung isa naman, may hiwalay ka sa biyaya ng Diyos. Kasi nga hindi mo naiintindihan So hindi mo alam yung grace. So kapag ang isang tayo, isang grupo ay napapaloob sa isang false teachings, diyan po ang natatanggap nilang katuruan, yun po yung mga mangyayari. Yun po yung characteristics, mga katangian na pwedeng mangyari. At yun nga, sinasabi natin last week, wala pong hybrid. Hybrid, ibig sabihin, yung kombinasyon na nanampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo, at the same time, para mas mapagtibay mo yun, meron kang gawin. Gagawin mo pa. Meron kang gagawin pa para masigurado na ikaw ay ligtas. Yun po yung hybrid. Parang hybrid learning, di ba? Merong online at saka merong face-to-face. So, ayan po yung ating mga napag-aralan last week. So, yung binasa natin kanina, verses 1 to 6 ng Galatians 5, ito po ay tungkol sa mga false teachings, yung mga turo, yung mga tinuturo. Maging sa panahon natin ngayon, sinasabi yan, o merong nangyayari na ganyan. Kaya nga po tayo ay nag-aaral sa Bible study, kaya nga po tayo ay nag-aaral kapag linggo, ay para mas maunawa po natin kung ano po talaga yung sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Diba? Hindi yung parang yung mga balita, diba? Meron sinasabi sa news na ganito sasabihin ng isang politiko o isa ini-interview, ay out of context yung sinabi kasi pinuputol. Diba? Pinuputol yung sinasabi. Kaya out of context. So, pag-aaral po natin ng salita ng Diyos ay in context. Para mas maunawaan po natin kung ano talaga yung sinasabi ng Diyos sa atin. Kapag may sinabi po ang Diyos, lahat po sa atin sinabi yun. Hindi yung pag may sinabi ng Diyos sa isang verse, iba ibig sabihin sa'yo, iba ibig sabihin sa'yo, iba ibig sabihin sa kanya, hindi po ganun. Pag may sinabi ang Diyos, lahat po yun, isa lang ibig sabihin sa atin. Kaya yun po yung pinag-aaralan natin ngayon. Ngayon yung binasa kanina, di ba, in verses 7 to 12, ito naman ay tungkol sa mga false teachers, yung mga nagtuturo ng mali. So yan, kapag tayo ay nakakatanggap ng mga mali na turuan, malamang mali yung daan na tatahakin natin. Mali yung daan o yung paniniwala na paniniwalaan natin. Diba? Kasi nga, mali na yung turo Di syempre, mali yung lalakaran mo. Diba? Tapos, sa verse 7 to 12, ayan, ano sabi diyan? Wala nang mas masamang posisyon para sa sino mang tao kaysa maging isang bulat na guro na nagpapalaganap ng mga kasinungalingan mula sa impyerno. Mga kasinungalingan na pinabaluktot ang kautusan o ang kasulatan upang baluktutin ang tunay na ebanghelyo na pagkatapos ay nababalot sa katotohanan ng tamang paraan ng kaligtasan. Yung sasabi dyan sa isang tao, wala na raw masamang posisyon sa sino mang tao kaysa maging yung
magturo ka ng mali sa isang teacher. Magturo ka ng mali. Pwede ba sabihin sa estudyante, okay class, 1 plus 1. Ha? 1 plus 1, 3? 4? O, di ba? 4? O. Pag yung teacher mo nagturo ng ganun, 1 plus 1, 2. Mali yan. 1 plus 1, 4 dapat. Ano sa gagawin nyo? Ano gagawin nyo? Ha? Ano? Guidance? Papaguidance yung teacher. Ano ba? Ha? Susuntukin. Ano ba? Rereklamo. Dami, no? Papa? Pupukutan ng ulo? Grabe naman to, pupukutan ng ulo. So, i-report nyo. Diba? Or baka pinakamatinding mangyayari pa, hindi nyo napasukan. Kasi tinuturo mali eh. Diba? No? Hawain mo na ni Mama. Hawain daw muna ng nanay niya. Hawain muna. Susugurin. Actually, nangyari yan kay Ate Sine eh. Ate, di ba ito school to? Meron siya isang teacher na minali yung sagot. Pinuntahan ng Ate Sine yun, no? Tapos ganon. Wala yung teacher, nanginginig pa ako. Tamahin ko na. Tinama. Pero alam niyo yung teacher na yun na ginano ni Ate Sine, naging kaibigan namin. Sa-share namin. Sana nga, taga-Bulacan kasi, layo eh. Kaya, ang besa ini-invite yun eh. Kaya, yun na, pag merong mali, alam nyo, mali yung turo, ba either na sa report nyo yan, o baka mamaya hindi nyo nagbalikan. No? Kasi mali eh. So, ganyan din po ito, yung verse 7 to 10, yan yung sinasabi ni Pablo, na, yung, kung merong mga maling katuruan, naturalmente, kung may maling katuruan, sigurado yan, merong maling tagapagturo. Diba? Ay, lagi magkasama yan. Hindi pwedeng mali turo, tama yung nagtuturo. Hindi, mali. Hindi yun. So, pag-aaralan natin yan, merong 4 na magkakangian. Ang isa, false teacher, o yung maling nagtuturo, merong 4 na kakangian. So, una, ano sabi dyan? False teachers hinder you from the truth. Tagalog, Hinahadlangan ka ng mga huwad na guro sa katotohanan. hinahadlangan, yung mga nagtuturo, hinahadlangan ka na malaman mo yung totoo. Diba? Ano sabi dyan sa verse 7? You were running when who hindered you from obeying the truth. Ano ba sa Tagalog mo? Maganda na sana ang inyong pag-akbo. Sino ang humarang sa inyong pagsunod sa katotohanan. Sabihin kasi sa mga Galasya, nung nagpunta si Jesus diyan, si Pablo diyan, nagturo siya, naintindihan ng mga taga-Galasya yung tinuturo niya. Tapos umalis siya, di ba? Nagpunta siya ng ibang lugar para mangaral. Itong mga Judaizer na to, sumunod sa kanya, pag alis niya, sila naman ang pumalit. Sinabi niya sa mga taga-Galasya, yung tinuturo ni Pablo, kulang yun. Kung naniwala kayo kay Jesus, hindi lang basta maniwala kayo sa ginawa ni Jesus, kundi sundin nyo yung mga kautusan ni Moises para sigurado ang inyong kaligtasan. Kailangan gumawa kayo, gawin yung ginagawa namin. So yun yung nangyari. Kaya nung nalaman ni Pablo yan, sulat niya, ano ba nangyayari sa inyo? Maganda na yung takbo ng buhay nyo, maganda na yung kaalaman nyo, pero sino ang mga umahad lang sa inyo para malaman nyo, para sumunod kayo dun sa katotohanan? So sino ba yan? Diba? Maaaring yan. Sa panahon na yon, yan yung mga Judaizer, mga asungot. Sa panahon natin ngayon, o pwedeng gari sa ibang religion, pwedeng
isang ordinaryong tao lang, pwedeng mismong pastor, di ba? Pwedeng kung sino-sino lahat. Actually, ngayon, mas marami yan eh. Mas marami mga tagapagturo na nagtuturo ng mali. So, kapag mali ang nalaman mo, hindi mo talaga masusunod yung katotohanan. Actually, pag sinabi, obeying the truth, ang ibig sabihin po yan ay maniwala ka sa Ebanghelyo. Maniwala ka sa sa ginawa ni Kristo sa cross. Yun ba yung gospel, di ba? Yun yung gospel, yung ginawa ni Jesus sa cross. Ano ba ginawa niya sa cross? Ha? Ang ginawa? Pako. Oh. Tapos? Ano na? Napako siya. Tapos? Namatay. Tapos? Ibig. Tapos? Buhay. Tapos? Makit sa langit. Hindi sa monumento, ha? Makit sa langit. Hindi napunta ng monumento. Oh. So, ang sabi doon, yan ang, na sinasabi ni Pablo yan ang ibig niya sabihin. Sino ang umahal lang sa inyo na sumunod sa katotohanan? Sino ang umahal lang sa inyo para maniwala sa ginawa ni Kristo sa krus? Maniwala lang. Yun ang sinasabi niya dyan. So ano ba yung ibig sabihin yan? Ang pagsunod natin sa katotohanan, ito ang pagsishare, para maniwala ka sa ginawa ni Kristo sa krus, ito po ay isang utos, commandmento ng Diyos. Yan po ay ibig sabihin yan. Yung pagsunod sa katotohanan ay yan po yung pagpapaniwala mo sa Ebanghelyo. So ito po ay utos. Ayan ano sabi dyan? Who is it that hinders you from obeying the truth? Oh. To obey the truth eventually. Essentially, in the New Testament, Is to believe. the gospel. Natindihan nyo? Pag sinabing obey the truth, pag nagbabasa kayo, sinasabi dyan, sundin nyo ang katotohanan, sumunod sa katotohanan. So, yun po yung ibig sabihin yan. Na maniwala ka sa sa gospel. At ayan nga, sabi diyan, the gospel is a command. It is not a suggestion. It is not God sharing with you. Baga hindi yung pag-share. Yung nag-share tayo, yung third kasi. Hindi ako makayuko kasi meron akong thank you. Yun po yung pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Pag po tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, ang ibig sabihin po nun, inuutusan natin sila. Kinukumand natin sila na maniwala dun sa sinasabi natin. Hindi lang basta tayo nagbabahagi. Kumbaga sinasabi natin na, ito sinasabi ko, hindi lang nagbabahagi, maniwala ka. Inuutusan natin sila na maniwala dun sa sinasabi ng salita, ng gospel. Ano yung gospel? Maniwala doon. Yun ang ibig sabihin yan. Na hindi ka nagsasuggest na, pag naniwala ka dito, maliligtas ka. Hindi. Pag naniwala ka rito, ikaw ay maliligtas. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Magkaiba yung nagsasuggest ka at nagko-command ka. Naiintindihan niyo yun? Magkaiba yun. Kaya, hindi daw sinasabi dyan na ang God ay nagsishare sa'yo, kundi inuutusan ka ng Diyos na maniwala ka sa Ebanghelyo. Kaya pag may nakita kayo doon, nagbabasa kayo ng Biblia, nakita niyo yung salita niya, obey the truth. May example tayo. Yun ang ibig sabihin yan. Ayan, so sabi dyan, kapag tayo ay lumalabas at tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi lang basta tayo ay nagbabahagi, may i-share ako sa'yo. Hindi lang gano'n. Yung pag-share mo, parang sinasabi mo na sa kanya na, ito sinasabi ko, maniwala ka. Kasi pag hindi ka naniwala, wala na. Diba? Baga sa impyerno ka mapunta. Yan.
Kasi, yan ang ginagawa ng Ebanghelyo. It calls for obedience. Kasi nga pag naniwala ka, sumunod ka eh. Naintindihan yung logic? Pag naniwala ka, ibig sabihin nun, sumunod ka. So yan. So yung mga example, but those who are self-serving and do not obey the truth, but obey unrighteousness, He will give wrath and indignation. Sa Tagalog, ngunit matinding galit at pukot ang sasapipin ng mga taong makasalali at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sumusunod sa kasalanan. ano ba yung sinasabi? Sumunod sa katotohanan. Ayaw maniwala sa Ebanghelyo. Palitan natin, di ba? Yung ibig sabihin niya, no? Mga taong makasarili at ayaw sumunod sa Ebanghelyo, kundi sumunod sa kasamaan. So, ano mangyayari sa kanila? Ayan, no? He will give him wrath and indignation. Judgment, actually. Yun. So, kapag hindi ka sumunod sa katotohanan or hindi ka maniwala sa Ebanghelyo, judgment ang nag-aantay sa iyo. Ha? Ayan pa. Ngunit salamat sa Diyos kayong dating mga alipin at kasalanan ay taos-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na binigay sa inyo. Ano ba yung aral na binigay sa kanila? Ano yung katotohanan na yun na aral? Yung ginawa ni Kristo sa cross. Yung pa rin yun. Pag ikaw ay naniwala. Di ba? Na hindi ka na alipin ng kasalanan, kundi tayo ay alipin na ni Kristo. Di ba? Yun ang ibig sabihin yan. Ano ba? Wala akong pinapangasang ipagmalaki, kundi ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga gawa at salita. Sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng salita daw ni Pablo at mga gawa. Ano ba yung salita niya? Yung Ebanghelyo. Ben, sasabihin mo, yung salita at gawa. Di ba sabi nga natin, yung gawa, resulta na lang po yan ng kaligtasan. Di ba? Baliktad o hindi naman gawa at salita eh. Sabi dyan, salita at gawa. Ayan sa English, for I will not be. Kaya mahalaga po talaga minsan, magbabasa tayo ng iba't ibang version para mas maintindihan natin. For I will not venture to speak anything except what Christ has accomplished through me, kay Pablo, to bring the Gentiles to obedience by word and by deed. Kumbaga, pasunurin niya sa pamamagitan ng paniniwala nila sa ginawa ni Kristo at gumawa sila ng mabuti. Ayan. Ayan pa. Subalit ang utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta, upang ang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya. Upang lahat ay sumunod dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Sumunod saan? Sumunod sa sa salita ng Diyos. Sumunod sa paniniwala nila sa Ebanghelyo. So marami pong proof na kapag ka nakabasa kayo ng obey, ang ibig sabihin po niyan ay maniwala. Maniwala dun sa ginawa ni Christ sa cross. Ebanghelyo ay utos ng walang hanggang Diyos na ipinaalam sa lahat ng mga bansa na humantong sa pagsunod sa pananampalataya. Last one is a commandment of the eternal God made known to all nations, leading obedience to faith. Obedience to faith. Naintindihan yan? Naintindihan nyo. Kapag ikaw ay sumunod, ibig sabihin, nanampalataya ka. Hindi po yun yung sunod na gawa, yung may gawa. Diba? Kasi, isa pag sinabi niyan, ito mo yan, may gawa. Akala ko ba faith lang. Diba? Kaya pinapaliwanag natin ng mabuti. Kasi nga, may mga ibang turo kasi na ganyan. Sinasabi ni Pablo, hindi lang pananampalataya, kundi pati gawa na rin. Bakit? Kasi nagsulat siya sa mga taga-Galasya, chapter 5, ito sinabi. So, nililinaw natin.
Para kapag may nakausap kayo na yan ang mga binanat na mga verse inyo, alam nyo kung paano ipaliwanag. Kasi yung verse 1, chapter 5 verse 1, di ba? Ano sabi doon? Sa chapter 5 verse 1, tayo ay malaya na. Di ba? Malaya na, ay pinalaya na, hindi na dapat tayo bumabalik doon sa dati nating mga ginagawa. Ayan. Ayan, ito pa, ay sabi dyan, Na may naglalagablab na ako, parurusa ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoon. Parusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos. Si Pablo nagsulat yan, kasi Thessalonica yan. Parurusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Jesus. So, He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. Yan ang tandaan niya ng verse. Para kapag kain na niyan, sinabi siya, do not obey the gospel. Kasi nga, commandment po ang tayo ay nag-share. Inocommand po natin sila na maniwala sa Ebanghelyo, doon sa gospel, doon sa ginawa ni Christ. Kaya, yan po, mahalaga po na maaral po natin yung mga mga verses na yan. Pangalawa, false teachers do not represent God. So, ano yung una? Ano ginagawa ng false teacher? Ano ginagawa? Ano? Nilalayo ka sa katotohanan. Hinahadlangan nila yung katotohanan na malaman mo. Pangalawa, they do not represent God. They do not come from God. Kumbaga, hindi sila kumakatawan sa Diyos. Hindi sila yung nagre-represent sa Diyos. Diba? Para tayo, mga congressman. May mga congressman tayo. Diba? Diba? Sa Malabon. So, nire-represent ng kongresista ng Malabon, ang Malabon. Kaya mayroong House of Crocodiles. Ay, representative. Di pala crocodiles. House of Representative. So, tayo representante din ng Diyos. At yung mga nagtuturo, representante rin ng Diyos. Pero hindi po lahat. Kasi nga, sabi dyan, mga maling nagtuturo, hindi po sila yung representante ng Diyos. Kasi marami yung mga maraming mga false teachers ngayon, di ba? Kasi ano sabi sa verse 8? This persuasion did not come from him who calls you. So yan yung verse 8. So sinasabi ni Pablo, itong mga tuturo na ganyan sa inyo, hindi po yan galing sa Diyos. Actually, mga false teachers na naman ng time na yun, mga pagano, at saka mga Judaizer, at saka mga Pariseo, Saduceo, 4 lang. Tsaka yung mga Eskriba, 5 lang. Pero sa panahon natin ngayon, napakarami po na mga false teachers. Kaya po mahalaga sa Bible study nyo, pag Sunday, ganito. Attend po tayo para mas malaman natin paano ba mga tamang turo, ano ba yung maling turo. Kaya para hindi po tayo, hindi tayo maloloko, o hindi tayo naloloko. Kaya kasi marami kasi mga tagapagturo ngayon na pinadala ko ng Diyos. Nakakita ko ng isang pangitain. Sabi ng Diyos sa akin, si Jomar magiging trilyonaryo. Trilyonaryo? Amen. Amen. Trilyonaryo.
Oh, sinasabi ng Diyos sa iyo, ate, Roseanne, magiging presidente ka daw ng Pilipinas pagdating ng 2050. O, di ba? Mga ganun. O, sinabi naman kay Nestor. O, sabi kay Nestor, Nestor, pagkatapos ng 50 years, magkakaroon ka ng sarili mong shop. 50 years? Nataon ka na ba? Nataon ka na? Ha? Nataon ka na ba? 21? 21? 21 ka na? 20? So, 50 years. Kung 70 ka na, kaya mo pa kaya yun? O, diba, meron naman sinabi na, si Kuya Jess, sabi ng Diyos, ganito, ganyan. Diba, maraming ganon na sila yung sinasabi nila na, pinili ako ng Diyos. Inapoint ako ng Diyos sa isang maging propeta. O, ito sinasabi ng Diyos sa inyo, nakarating ang mga langit, nakakusap ko si ganito, ganyan. Marami. So, kapag naan yan, na ibig sabihin yan, ang false teacher, hindi sila nag-represent sa Diyos. Lalo na kapag nakarinig kayo ng ganyan, uy kapatid, naka-vision ako na ganito. Pag mga ganyan mga terminology, vision, dreams, nakarating ako ng langit, nakausap ko si ganito, tumakbo na kayo. Takbo. Takbo. O, pakinggan yan. Kasi nga, hindi naman totoo yan. Kasi yan ang linaw. Ang verse sinabi ni Pablo. Ano sabi dyan? Whenever you see anything about God calling in epistles of the New Testament, it's always the effectual saving call. Not just an open gospel call, it's the call to salvation. Hindi nyo, kapag nakabasa kayo ng salitang calling, call, hindi ibig sabihin tinawag ka ng Diyos na yung para marinig mo lang yung gospel, kundi tinawag ka ng Diyos para marinig mo o tanggapin mo ang kaligtasan. Yun ang ibig sabihin doon. Kapag nakakabasa ka ng salitang tinawag, tatawagin, sa Biblia. So, yan yung mga keywords po natin. Ayan. Pangatlo, false teachers contaminate the church. Ano sa Tagalog? Ang mga huwad na guro ay nagpaparumi sa simbahan. Mga huwad na guro ay nagpaparumi sa simbahan o iglesia. Contaminate. Diba? Contaminate. Kanyari, meron kang munggo. Napatakan mo ng Lysol. O isang patak lang, Lysol. Puro pa ba yung munggo? O yung tubig? Hindi na, contaminated na yung tubig. Diba? Inumin mo pa ba yun? Inumin mo pa? Hindi na, diba? Kahit isang patak lang. O kahit isang patak ng muriatic acid sa 5 galon na tubig, isang patak ng muriatic o isang kutsara, inumin mo pa? Ha? Ano? O, patay. At tunaw na yung pitukan mo, muriatic yun eh. Diba? Hindi natin iinumin kasi contaminated na. Diba? So, kaya sabi dyan sa verse 9, ano ba yung Tagalog niya? Yan yung Tagalog Sino yung mga Tagalog niyan Saan ba yun? Verse 9. Ang sabi nga, nagpapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa ng harina. Yung pampaalsa, kapag yung harina walang libadura, nilagyan mo yung pampaalsa, ano mangyayari? Aalsa kahit konti. Diba? So, yun yung ibig sabihin yan, na nakurap na. Kapag naglagay ka ng puro yan, naglagay ka ng konting dumi, wala na. Madumi na yan sa lahat. Diba?
Kasi yan pong verse 9 na yan, ano po yan? Common proverb yan sa mga Jews o common na, ano yung proverb, mga kasabihan. Common yan. Yung yeast na sinasabi po doon sa verse na yun ay ano yan, scripture, salita. Na may dalawang feast na ginagawa ko kasi sa Israel, isang feast ng Passover at saka feast ng Pentecost. Kapag ka feast po ng Passover, ayun po yan dyan, Feast of Unleavened Bread, yung tinapay na walang levadura. Ngayon, pagka naman Feast of Pentecost, nilalagyan nila ng levadura. Ngayon ang tanong, bakit kapag ka feast ng Passover, walang levadura? Bakit ang feast ng Pentecost may levadura? Meron bang nakakaalam yan? Sa mga nag-Bible study, piniliwanag ko yan eh. Bakit? Bakit pagka Passover walang levadura, pagka Pentecost may levadura? Ay, wala. Hindi na natandaan. Ay, naku. Pagka po Feast of Unleavened Bread, yung Passover, kaya walang levadura kasi pag nilinis po yan, yun yung time na ang Israel ay aalis sa Egypt. Aalis na sila sa Egypt. Diba yung pintuan nila, nilalagyan ng dugo? Passover. Diba? Ano ba yung isa na? Nililinis yung kasalanan. Kasi nga, dugo, naglilinis ang kasalanan. Diba? Dugo ni Jesus. Diba, isa yung time na wala pa si Jesus, para mapatawad ka sa kasalanan mo, kailangan mag-alay ka ng tupa. Kukunin mo yung dugo niya, yun ang i-alay mo. Yun ang naglilinis. So yan, a piece of Passover, kaya walang levadura yan kasi para malinis. Hindi nga corrupt eh. Diba? Hindi siya contaminado. Pero bakit sa Pentecost meron? Eh yun yung bumaba ang Holy Spirit. Bakit sa Pentecost? Kailangan may levadura. Kasi sinisimbolize po niya na noong nagkaroon ng Pentecost, pinanganak po ang church. Ang church po, hindi po malinis. May sin ang church. Kahit church natin, hindi po malinis. May sin. Di ba? Kaya, naglalagay sila ng unleavened bread. Naglalagay sila ng levadura. Kasi ang church po ay may mga church na wala naman perfectong church eh. Kahit yung church natin, hindi naman perfecto. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya naglalagay ng levadura kasi sinful ang church. Kaya we are under grace eh. Di ba? Nag-guess siya, so yun huwag yung makalimutan yun yan yung may mga ibang verses pa na sinabi ni Paul yun. Ayan, sa 1 Corinthians 5:6. Your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump of dough? Mo, sinabi niya ulit, di ba? Ayan ibig sabihin yan. Paul was talking about, again, the influence of sin and the influence of evil and the evil of false doctrine in the church. Kasi mga simbahan ngayon, mayroong false teacher, may mga false nakaturuan. So, kontaminado. Kaya nga po naglalagay ng levadura ng Feast of Pentecost. Yan. Nag-gets nyo na? Intindihan nyo? So, ayan false teachers will corrupt the church. Totoo naman eh. Diba? Nakukorrupt talaga ang church kapag may mga false teachers. Sinabi ni Jesus yan. Ano sabi dyan? Jesus said to them, watch and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. So, ano ba yung leaven? Yung binabanggit ni Paul na leaven. Yung yeast. Yan yun, ayun ibig sabihin. So, pag binasa niya sa baba, sa verse 12, then they understood that he did not tell them to beware of the leaven of the bread, but of the teaching of the Pharisees and the Sadducees. Yun ang ibig sabihin. Yung leaven na sinasabi ni Paul, yun yung mga katuruan ng mga false teachers. Ayan. Ayan naman yung mangyayari sa kanila. Sa mga nagtuturo ng mga false
teachings sa mga teacher na to. Oh, What sorrow awaits them, for they follow in the footsteps of Cain, who killed his brother. Like Balaam, they deceive people for money, and like Korah, they perish in their rebellion. so sa panahon natin, meron pa rin yan, di ba? Meron mga false teacher na niloloko ang kongregasyon, ang tao dahil sa pera. Di ba? May marami yung mga napapadala sa ating mga video, no? Meron isang church, ano? Brother Reggie, di ba may trabaho ka na? O nagbibigay ka ba? O dire-diretso, ginaganon, si Ace, ang laki ng sahod mo, bakit binibigay mo lang 10 piso? O diba, mga ganon ba? So may mga ganon, na mga baga totoo po nangyayari yan. Yung sinabi ni Jude, totoo yan. Kaya meron judgment na Lord sa kanila sa verse 15. To execute judgment on the people of the world, He will convict every person of all the ungodly things they have done, and for all the insults that ungodly sinners have spoken. May judgment sa mga false teachers. Last, teachers, false teachers will face judgment. Haharap sa paghatol ang mga huwad na guro. Ayan, verse 10. Sabi dyan, I have confidence in you, in the Lord, that you will adopt no other view, but the one who is disturbing you will bear his judgment, whoever he is. Naniniwala akong sasakayo kayo sa akin sa bagay na ito dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon, at natitiyak kong parurusahan ng Diyos ang sino mang nanggugulo sa inyo. Kaya ibig sinasabi dyan, parurusahan ng Diyos kung sino mang nanggugulo. Sa verse 15, yun yan yung kanina, yung binasa. Tapos ito pa, sinabi pa sa 2 Peter 2:3. In their great deeds, they will exploit you with false words. Greedy. Masyado silang sakim. Magsasabi sila sa inyo ng mga magagandang salita, maiinganyo kayo, false words. Pero, their judgment from the one who is not idle, and their destruction is not asleep. False teachers throwing you into confusion will be judged. Kung sino mga nag-confuse sa atin, di ba? Ito ay i-judge to ng Panginoon. Ayan sa Revelation 2, yung dalawang church doon, sa 7, yung Pergamos, tsaka yung Thyatira. Sinasabi doon yung teachings ni Balaam sa Pergamo, tapos teaching ni Jezebel sa Thyatira. So kung binasa niya, ang ibig sabihin po niyan doon, ang gagawin ng Diyos sa kanila, sila ay husga. Hindi ko nalagay yung hindi ko nalagay yung verse. Tapos yung verse 11, ano sabi diyan? But I, brethren, if I still preach circumcision, why am I still persecuted? Then the stumbling block of the cross has been abolished. Bakit sinabi ni Bakit sinabi ni Paul yan na if I still preach circumcision, why am I still persecuted? Alam naman natin na si Paul ang pinipreach niya yung grace. Pero bakit sinabi niya yan? Kasi ito yan. Kasi si Paul tinuli niya si Timothy. Si Timothy, half Jew, half Gentile. Yung nanay ni Timothy ay Hudyo, yung tatay niya ay Hentil. Maaring may nagsabi kay Pablo, isa dito sa mga Judaizer na to, na si Pablo ba't si Pablo nagtutuli? O sabi niya, okay lang na hindi na magpatuli. Di ba sabi sa verse 6, na wala nang tuli o hindi tuli. Ibig sabihin nun, kay Hudyo ka, kay hindi ka Hudyo, wala nang pakialaman Diyos dyan. Basta manampalataya ka lang. Isa na lang tayo. Isang katawan. Di ba?
Pero ito, bakit sinabi ni Pablo yun? Kasi nga may nagbalita, uy, si Timothy, oh. Nakakaaral si Pablo na, ito, grasya na lang ng Diyos, biyaya ng Diyos, pero bakit nagtuli siya? O bakit niya tinuli si Timothy? Bakit? O sa Bible study rin natin, bakit niya tinuli si Timothy? Ay, nako. Kaya niya tinuli kasi si Timothy ay isang young pastor. Noong mga panahon na yun, may mga sinagoga pa rin. Sinagoga, hindi ka pwedeng pumasok kung hindi ka Hudyo. So, pwede kang pumasok kung ikaw ay half-breed. Pwede. Pero kung ikaw ay hinti, hindi ka pwedeng pumasok. Eh, half nga siya eh. Diba? Hindi siya tuli. So, sabi ni Paul, kay Timothy, o sige Timothy, notat, pupunta na ako sa kabilang ibayo, mangaral ako, ikaw ang pupunta rito, pumunta ka sa mga sinagoga. Sa mga sinagoga, pumunta ka. So, para makapasok ka dyan, kailangan tuloy kita. Para makapasok ka, para makapagtuto. Yun po yung dahilan. Kung bakit, kung bakit tinuli si Timothy. Para makapagturo at makapasok sa mga sinagoga. Ha? Yun. So, ano ba sinabi doon? They persecute true teachers. Yung mga false teachers, pinapersecute yung mga yan, yung mga tamang nagtuturo. Naranasan nyo ba yun? Kuya Diyos, naranasan nyo yan. Meron siya nakausap na incomplete. Yun. Diba? So, pinapersecute tayo ng mga false teachers. Yung mga tamang nagtuturo, sisiraan yan, yung mga yan. Yung mga gagawin yan. Kaya nung mga time ng Diyos, may dalawang problema ang mga yung apostolic preaching, apostolic ministry, meron silang dalawang problema. Yung una, yung pagkapako kay Kristo. Kasi nga hindi naman sila naniniwala na si Jesus ay tagapagligtas. Kasi nga pagkakaalam nila sa isang Mesaya, ililigtas sila sa pagsakop ng Roma. Eh kaso, mangyayari yun sa future. Diba? Nagpunta unang first coming Jesus Christ is to save us from deliver us from our sins. Yun hindi naiintindihan ng Hudyo, kaya unang problema. Pangalawa, as believers, no need to do mosaic. yun mosaic law. Tayo nananampalataya, hindi natin kailangan sundin yung mga kautusan ni Moses. Maging yung time na yun. Yung nangyari kay Stephen. Di ba? Hindi naman ang sa kanya yung, kasi si Jesus tinuturo niya. Hindi naman siya pinagbabato dahil dun eh. Ano yung rason ba siya pinagbabato? Wala. Ba't siya binato? Ba't siya pinatay? Pamagitan ng pagbato. Ano yung naging kaso sa kanya? Hindi yung sabi na si Jesus ang Mesaya, hindi po yun. Ano sinasabi ng mga Hudyo? Sinasabi niya, he's talking blasphemy sa mga kautusan ni Moises. Yan yung kanya sinabi. Na sinisiraan niya, huwag na daw tayo sumunod sa mga kautusan ni Moses, wala na raw yan, ganyan. Kaya galit ang Hudyo doon. Kasi nga, doon sila sa kautusan eh. So, dalawa yung naging problem nila. O yan. O, nakikitaan niya na. O yung verse there, last verse. I wish that those who are troubling you could even mutilate themselves. O, parang kanina, di ba? Yung pinaka-verse ang lupit ng kanina, no? Pakapon. Magpakapon ka na raw. Kung di mo kaya, kung itong mga false teachers na to, ganyan ang ginagawa. Mas mahina, magpakapon ka na. Ano ba ginagawa doon? Magpakapon. Ligation. Ano yun? Pinuputol yung Para hindi na, mga anak o mag-aanak, di ba? Kinakapon. Diba, mga aso, kinakapon. Tao ba kinakapon? Pwede, no? Ay, sabi nga ni Pablo yan eh. Pagbabaero, kinakapon. So, bakit niya sinabi yan? Bakit niya sinabi? Last na to. Kaya niya sinabi yan kasi
siya, merong katabihan na lugar din. Kalimutan ko yung pangalan ng lugar. Merong katabihan na lugar na paganong lugar, yung pagan place. Sumasamba sila sa isang pagan god na pangalan Cybele. C-Y-B-E-L-E. Cybele, yun yung pangalan ng god na sinasamba nila. Ngayon, meron silang ritual na para maging full-fledged na yung deboto ka dun sa Diyos na yun, kailangan magpakapon ka. Babae ba kinakapon? Like it, no? So, ewan ko na time na yun kung meron na. Pero yung kapon, na time na yun, meron na pala. Parang ganun din yung gawin. So, parang ganun, di ba? So, pagka ikaw daw, gusto mong i-devoto yung sarili mo dito sa Diyos na to, yung Diyos sa nilang Cybele, kailangan magpakapon ka para full-fledged ka na pagan member. So, ito rin yung sinasabi ni Pablo. Kung ikaw ay gusto mo maging false teacher na habang buhay mo, mas mainam pa na magpakapon ka na lang. Yun yung ibig niya sabihin dito sa verse na to. Kasi nga, makikita nga natin, si Pablo naiinis, sinusulat na yan, di ba? Nagagalit siya. Kaya matitindi yung mga binibitawan niya salita. Matindi yan, isipin mo. Kung gusto mo maging pagan teacher na lang, lagi, forever, for life, mas mainam, magpakapong ka na. Yun yung sinabi niya. Ayan, If you accept circumcision and the Mosaic rituals and rules, you might as well go ahead and castrate yourself and become full-blown pagan because that's what you are. Kung gusto mo daw na sundin yung mga kautusan ni Moises, magturo ng maling katuruan, etc., para maging tunay na pagan teacher ka na lang, full-blown pagan teacher, paakbo ka na lang. Kasi ikaw yan. Yun ang sinasabi niya dyan. Kaya, ayan, ang sabi, there is no room for any alteration of the gospel of salvation by faith. So, walang ibang katuruan na pwedeng i-alter yung tinuturo ni Pablo. Ang alter Tagalog? Palit. Kaya nga di ba doon sa Galatians 1 verse 4 to 6, di ba? Anything of anyone preaches another gospel other than the gospel I am preaching, let him be accursed, anathema. Di ba? Siya ay sumpain. Sa impyerno, siya ay sumpain. Yung sinasabi ni Paul. Kaya wala nang iba. Kundi, paniniwala sa ginawa ni Christ sa cross. By faith. Kaya sabi sa 2 Corinthians 5:7, we walk by faith and not by sight. Any deviation, anumang ginawa mong pagbabago sa salita ng Diyos o sa mga turo na talagang tinuturo ng Biblia, ay maging ka na lang daw. Maging eunuch or eunuch sa isang pagan religion. So mahalaga po na kapag tayo nakatanggap o nakakarinig or mahalaga po na tayo nagbabasa at nag-aaral para hindi po tayo mapaloob o mapaniwala ng mga false teachers. Sige, tayo po tayo.